kung saan may nakunang litrato umano ng nilalang na mukhang tikbalang. Sinimulan ni Alex ang pagtatawas. Ito kasi, parang may mukha lang dito na lumalabas. Pero hindi siya yung, parang hindi siya permanent or resident. Sort of, parang passing lang siya. Though, admittedly, kamukha siya dun sa picture natin dun sa Pero ito siya, hindi siya tigbalang. Elemento lang siya. Passing din. Ganun din, no? Here. Malabo. Yung gitna lang. Maliit na mukha lang. So probably nakukuha lang natin residuals. Sa apat na samples na tinuha ni Alex, iisa ang naging resulta. Wala raw elemento o espiritu na namamalagi sa lugar. Tanging mga napapadaan lamang na elemento at thought forms o alaala ang lumitaw sa kanyang pagtatawas. Wala. Then, so in short, ano nakikita nyo? Hindi elemento. I doubt elemento. Hindi siguro may dumadaan. Kaya hindi permanente yung dito. Ngayon, ang mas prominent na nakikita ko rin, mga alaala. Alaala ng mga bata. O alaala ng mga nanirahan dito. Pagkatapos ng magkahiwalay na investigasyon, nag-usapan ng dalawang grupo ang kanilang mga obserbasyon. The funny part, hindi yung kwartong yun eh. Itong likod eh. Kahit free flow ang ventilation nila dyan, may mga areas dito na talagang malamig. Bintana nakatapat sa pinto, kaya parang siya, mabigat ang dating sa so dito talaga masayang memory makikita mo. Kahit yung lola niya, Capturing of orbs could have been conducive towards the presence of, let's say, earthbound spirits, elemental spirits. Is yung nakita dun sa right side, hindi siya entity, hindi siya malasadakong white lady. Dumi siya sa bintana. Na pag tinamaan ng flash, gano'n ang naging itsura niya. Talagang magiging mabigat yung feeling itong backroom niyon dahil mas mababa yung elevation ng room nun. So may tulo, essentially, kung saan yung area. Yes. So possible na at that time umuulan. Tapos merong light source or may flash. So nag-reflect. Maraming reflective source. A lot of shine. Yung sampayan, what's there? May screen. Yes, yung screen is something which can also... Konting angulo may... Ang mga litratong nakolekta ng mystery team na umano'y kinakitaan ng iba't ibang imahe ng multo, elemento at maligno ay pinasuri namin sa professional photographer na si John Tronco. Isa-isa niyang ipiniliwanag kung paanong nabuo ang mga katakatakang imahe. Ang litrato sa paete at headless nurse, maaari raw sinadya o binago sa pamamagitan ng isang photo editing software tulad ng Photoshop. This guy is supposed to be hit by the sun too. The same thing with the cross, but the shadow here falls. See the shadow here. That's my biggest problem. It's supposed to be the density of the light here and the density of this light here should be the same. Dapat may liwanag din siya, din yung shadow. See? Yung rules ng photography tsaka yung sa lighting, na-identify niya eh. Kaya doon questionable yung image na to. Dahil nasabi ko siyang Photoshop, kasi yung image na to, dapat medyo darker na siya ng konti. Kasi dito na unang tinamaan ng ilaw eh, ng flash. Tapos dito papunta rito, dapat madilim na. Parang ganito oh. Dito may maliwanag, tapos dito medyo madilim na. Ganon din dito. Dapat mas madilim ng konti ito. Kaso yung ginawa niya, mali niyang ginawa, is pinaputi pa niya ng sigurado. Kasi medyo madilim yan eh. Para ma-exaggerate niya o ma-contrast niya na walang ulo talaga. Karamihan sa mga larawan, masasabi raw na iba't iba ang pwedeng maging interpretasyon base na rin sa paningin ng bawat tao. The funny thing about landscapes and just like
cloud formations. Oo. There's a lot of stories every now and then. Oo. Different time zone. So, ibang position, cloud formation. So, No, perspective pa rin ng tao na ano. ito, maraming speculation yan when it comes to those trees and the shadow of the leaves and stuff like that. May mga litrato namang sadyang nagkaroon lamang ng aberya sa pagkuha o sa mismong camera. Pwede siyang kamay talaga na inalis lang. Kasi slow shutter siya, no? Kasi mabagal yung shutter speed niya, kaya parang gumagalaw yung mga tao sa loob. Pero ito, mabilis lang siyang gumalaw. Ito naka-steady to eh. Nung parang na-pose lang sila ng For gano'n. me, it's like Sa lahat ng mga litrato, dalawa lamang sa obserbasyon ni John ang walang binago at hindi dinoktor. Kaya tila pala isipan pa rin ang mga ito. the finger ko, this was one shot, no Photoshop. Ang linis eh. The noise are the same. Yung pixels na red, blue, yan, medyo malinis. This one shot. Whether it's a ghost or not, that remains to be seen, you know. Pero kung sa technicalities, I think this malinis. This one, hindi ko ma-explain. Mystery sa akin siya na kung wala talaga yung taon dito, pero ang galing eh. Kasi kung paranormal to, dapat translucent siya. Sa panahong ito, the 3D images, high definition video at megapixels na ang nauuso, mas malinaw at mas angkop sa katotohanan ang mga imaheng nakikita natin sa mga litrato at video. Pero kung kahit hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin kung meron nga talagang mga multo, espiritu at elemento, malamang di magtatagal ay may ibento na rin ang camera na magpapatunay na kasama nga natin sila dito sa mundo. O si Ryan Egerman. Gusto ng mga mata, talasan ng pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. May mga bagay at pangyayari na sadyang hindi may paliwanag. Dito na sila namatay. Dito na rin sila magmumulto. Buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Anong ginagalaw niyo dyan? Dude, ay, kinikilabutan talaga. Ayoko dito. Dahil ang mundo ay nababalot